Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Benjamin. Pero Ben na lang ang itawag niyo sa akin. 50 anyos na ako at taga Laguna. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa aking pamilya. 2 ang naging anak namin. Si Michael ang panganay at medyo natagalan bago kami nabiyayaan ng bunso, si Rowena. Sobrang saya ng asawa ko noon nang malaman naming babae ang pangalawa naming anak. Pangarap kasi talaga ni Dayan na magkaroon ng munting prinsesa. Kaya lang Tony, ilang taon lang nakasama ng asawa ko ang mga anak namin. Dahil nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. 4 na taong gulang lang ang bunso ko nang mamatay sa sakit na cancer ang asawa ko. Mula noon, ako na ang mag-isang nagpalaki sa 2 kong anak. At sobrang hirap, Tony. Marami akong bagay na hindi alam dahil si Dayan lang talaga ang nakatutok sa mga bata. Pinilit kong pagsabayin ang pagtatrabaho at pagiging ama. Maraming beses akong nagkamali. Buti na lang din at malayo ang agwat ni Michael kay Wena. Kahit papaano, naasahan ko si Michael magbantay sa kapatid niya. Lalo na tuwing wala akong makuhang pwedeng tumingin-tingin sa kanila kapag nasa trabaho ako. Kaya lang Tony, ang agwat din nila ang isa sa pagsubok na kinailangan kong harapin bilang isang ama. Magkaiba ang takbo ng kanilang pag-iisip. Lalo na nung pakolehiyo na si Michael at si Wena naman ay 9 na taong gulang pa lang. Oh, ano Joel? Ano masasabi mo? Ayos naman tong talyer ko, di ba? Madami naman nagpapagawa. Sasakyan, motor, ultimo bisikleta nagbabaka sakali dito sa amin. Sige na Kuya Ben, tama ka na. Bilib na ako sa'yo. Alam mo, hindi ko kaya, no? Hindi mo kaya. Siyempre nanghihinayang lang ako kasi ang ganda-ganda ng posisyon mo dun sa pinagtatrabahuhan mo dati. Malaki yung sweldo mo. Oh. Tandaan mo Kuya, tumatanda na sina Michael at Wena, tumataas na rin yung tuition nila. Yun na nga Joel Tumalaki na yung mga pamangkin mo. Hindi pwedeng sa umaga ko na lang sila nakakasama. Tapos pag uwi ko galing trabaho, tulog na sila. Hindi lang naman pagtatrabaho yung papel ko bilang isang ama. Alam mo namang ako rin ang sumasalo sa naiwan ng ate Dayan mo. Sa bagay, tama ka Kuya. Katabi lang ng bahay nyo tong talyer. Pwede mo makasama yung mga bata kahit na anong oras. Subukan mo magsumbong. Lagot ka talaga sa akin. Oh, speaking. Pa, si Kuya Ano na naman pinag-aawayan nyo? Si Kuya kasi, sa akin pinapahugas yung mga plato. Eto, kanya ngayon Arte mo, konti lang yun Anong konti? Dami-dami nun Sabi ko nga sa'yo, ikaw muna ngayon, tapos ako na mamayang gabi. Asa? Ganyan din sabi mo sa akin dati pero sobrang gabi ka na nung nakauwi. Ako rin naghugas ng plato. Di na ako papautos sa'yo, no? Wena, inuutusan kita, mas matanda ako sa'yo. Tumatakas ka lang sa toka mo Pao! Sumbungera mo talaga. Ikaw, tamad! Sabi mo? Pao! Huwag na nga kayo mag-away. Andito yung chewy nyo, nakakaya. Magmano muna kayo. Ay, Tito Joel, hello po. Kumusta Wena? Father, hello po. Michael. Ganito Michael Ugasan mo muna yung mga plato. Pa, may lakad pa ako Bakit? Tungkol ba sa eskwela yung lakad mo? Siyempre, hindi. Manimig ka nga dyan. Kung lakad, barkada lang pala, hayaan mo sila maghintay. Gawin mo yung responsibilidad mo dito sa bahay. Ayoko na namang asalitan ng oras na ganyan. May kanya-kanya kayong toka. Walang pakialamanan. Naintindihan nyo?
Sige na. Pasok na sa bahay at may pinag-uusapan pa kami ng tiyuhin niyo. Sige po. Utong ka talaga sa akin, lagot ka sa akin. Sa wakas, makakapagpahinga na rin. Anong oras na ba? Sa 11 na pala, kaya pala inaantok na ako. Ano yun? Parang may nabasag sa kusina. Teka nga. Bitiwan mo yan, Wena, ha? Hindi sa'yo yan, akin yan. Pera ko yan. Kung magnanakaw ka, ha? Aray, kuya! Malaki ka pa sinungaling, eh. Yuko ko, Akin na nga kasi. Bitawan mo nga ako, hindi nga sa'yo Diyos to me eh. naman tong dalawa to na... Hindi sa akin, Hoy! akin yan Hoy! eh. Hoy! Ikaw magnanakaw ka eh. Ano ba yan? Magnanakaw, eh. Teka, gabing-gabi na. Nag-aaway na naman kayo. Ito kasi. Ito si kuya, oh, kinukuha yung allowance ko eh. Allowance, di mo allowance yan, ha? Pera ko yan. Nilapag ko yan sa may TV kasi nga maliligo lang ako. Wala naman sa may TV to, nasa sahig. Malamang hinangin yan. Kita mo naman, oh, electric pan, ang laki-laki, oh. Saksak mo sa baga mo kung gusto mo. Eh, ba't nawawala yung allowance ko? Namanay ko sa'yo, burara mo kasi. Akin nga to, ninakaw mo. Ikaw magnanakaw dito, Akin oy. nga sabi to, akin Aray, to eh. kuwenang masakit, ha, isa. Teka, tigil nyo yan. Tama na sabi. Wena, Michael, huwag mong patulan ng kapatid mo, ha? Ilang taong ka na ba, ha? 17. Etong kapatid mo, 9 lang. Siraulo ka ba? Ba't di ko papatulan yan? Kita nyo nga mga kalmot sa akin, oh. At yan, binabalibag, eh. Michael! Sama-sama kayo ng ugali niyan. Palibasa kasi binibaby nyo, paborito nyo kasi. Bala nga kayo dyan. Hoy, Michael! Shit. Michael, huwag mo ako pinagdadabugan, ha? Bumalik ka dito. Sinabing bumalik ka, malilintik ka sa akin. Michael, hoy! Teka, nga saan mo dadali yung motor ko, ha? Hoy, Michael, wala ka lisensya! Lintik na yun, Michael! Tony, aaminin ko, hindi ko masyadong nasubaybayan ang paglaki ng mga anak ko. Kaya minsan nagugulat ako sa mga nakikita ko sa kanila. Una kay Michael, mabait naman ang panganay ko kapag gusto niya. Pero may katigasan ng ulo. Pakiramdam niya ay matanda na siya para gumawa ng sarili niyang desisyon. Gagawin niya kung anong gusto niya. At kita ko sa kanya na wala siyang kinatatakutan. Taliwas sa aking bunso na si Wena na masunurin, malambing at pinapahalagahan ang mga salita ko. Lumalabas lang ang sungay ng bunso ko kapag kaaway na niya ang kuya niya. At Tony, hindi simpleng away magkapatid ang ginagawa nila. Madalas silang magsigawan, magbatuhan ng kung ano-ano. Talagang umaabot sila minsan sa pisikalan. Mapagpatul kasi si Michael at hindi rin nagpapadaig si Wena. Minsan nga si Wena pa ang unang nangangalmot o nananadyak sa kuya niya. Nakakalungkot man aminin, pero hindi maayos ang relasyon ng dalawa kong anak. Milagro nang lumipas ang 1 linggo na hindi sila nag-aaway. Sinubukan ko namang kausapin sina Michael at Wena. Sa una matatauhan sila at hihingi ng tawad sa isa't isa. Pero kapag meron na naman silang hindi napagkasunduan, babalik na naman sila sa dating gawi. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko. Minsan pinapabayaan ko na lang sila dahil wala ring silbi kung manenermon pa ako. Dami-dami namang tao dito sa mall. Yatang dito ko napili mamili para sa piyesta. Baba ng pila dito sa grocery, ng oras na. Kuya! Ito ba yung tomato sauce na pinapahanap mo? Yan. Ako na. Ito. 3 malaking lata na kinuha ko. Sakto na yan. Kuya, napakarami mo naman atang ihahanda para sa piyesta. Akala ko ba pupunta kayo ng asawa mo kasama ng pamangkin ko?
4 lang naman kami. Si Joel mag-isa lang. Mabuti nang sigurado. Baka kasi gusto ni Wena at Michael na imbitahan yung mga kaklase nila. Akin ba yun? Oo, kuya. Hawak ko cellphone ko. Oo nga. Teka, sa bulsa ko pala yung akin. Teka. Si Joel tumatawag. Sandali Kuya? Hello, Joel. Bakit? Kuya, nasan ka? Andito sa grocery kasama Ate Rosing mo. Kuya, kailangan mo pumunta dito sa ospital. Yung malapit sa bahay mo. Ngayon na, please. Teka. Ano ba nangyari? Na-aksidente ka ba? Aksidente? Sino na-aksidente? Hindi ako, kuya. Hindi ako. Sino? Sina Michael tsaka si Wena. Ano? Pumunta ka na dito, kuya. Kailangan ka ng mga bata. Kailangan ka ng mga anak mo. Joel! Kuya. Saan mga anak ko? Ano nangyari? Asan sila? Kuya, teka. Asan sila, Joel? Nasaan yung mga anak ko? Kayo po yung parent ni Rowena. Ako nga. Asan si Wena? Nandiyan ba siya sa loob ng kwarto? Ano kayo magsabihin ito? Joel, magsalita ka. Bakit nakahiga yung anak ko dyan? Bakit wala nag-aasikaso sa kanya, Joel? Kuya, bumangga yung motor mo sa may highway. Ano? Si Michael tsaka si Wena yung sakay. Anong suma? Paano silang dalawa? Kuya, hindi na nila masalbas. Ano? Wena. Papa to, Wena, gumising ka. Wena, gumising ka. Nagising na. Wena, gumising ka. Panginoon, wag ang anak ko. Wag ang anak ko. Kuya. Wena, bumuli ka sa mama, anak. Wena, wag mong iwan si Papa, Wena. Wag mong iwan si Papa, Wena. Wag mong iwan si Papa, Wena. Michael, doon ka muna sa... Anong ginawa mo? Kuya! Anong ginawa mo, ha? Anong ginawa mo sa kapatid mo? Anong ginawa mo? Bakit ikaw pa, Michael? Bakit ikaw pa ang gumawa? Bakit ikaw ang pumatay sa kapatid mo? Michael, bakit? Hindi ko sinasadya. Hindi ko po sinasadya. Lumayas ka sa harap ko! Lumayas ka bago kita mapatay! Wala yan! Lumayas ka sa harap ko! Huwag ka magpapakita sa akin! Alas! Kuya! Bakit ang anak ko ba? Bakit sila ba? Tony, sabi ni Michael, magmumotor lang sana siya para bumili ng merienda. Pero nagpumilit raw sumama ang kapatid niya. Hindi raw niya matandaan kung gaano kabilis ang takbo niya. Pero nawalan siya ng kontrol nang sinubukan niyang iwasan ang isang sasakyan. Huli na raw kasi nang mapansin niya ito. Kaya napilitan siyang kumabig pa kanan. Hindi naman daw niya inakalang babangga sila sa isang nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalye. Parehong walang suot na helmet sina Michael at Wena. Dead on arrival ang bunso ko sa ospital, Tony. Si Michael naman nabalian sa braso, bukod sa mga galos niya sa buong katawan. Para akong mamamatay noong mga oras na yun. Literal na sumakit ang dibdib ko sa sobrang taas ng emosyon ko. Hindi ko na nga matandaan ang iba pang mga nangyari sa ospital.
Buti na lang nandoon ang mga kapatid ko na sina Joel at Rose. Sila ang nag-asikaso ng lahat dahil wala talaga ako sa sarili. Hindi ako makapaniwala na kinuha sa akin ang bunso kong 10 taong gulang pa lang. Ang bata-bata pa niya. Marami pa siyang pangarap sa buhay. Marami pa akong gustong gawin para sa kanya. Nangako pa akong dadalhin ko siya sa lugar na may snow kapag naging honor student siya. Para akong masisiraan ng bait nun, Tony. Nagtatalo ang lungkot at galit sa puso ko. Lungkot para sa anak kong si Wena. Galit naman sa sarili ko dahil pakiramdam ko naging pabaya akong ama. Galit kay Michael dahil pinahamak niya ang kapatid niya. At galit sa Diyos dahil hinayaan niyang mangyari ito sa pamilya ko. Ano kailangan mo? Pa, kain po. Ito po, dinalan ko po kayo. Sinabi ko bang dala mo ako ng pagkain? Ha? Pa, ilang araw na po kayo hindi kumakain ng maayos. Baka po, paano kayo niyan? Ano mong pakialam mo? Ha? Mas may alam ka na ba sa akin? Ha? Ano? Pa, nag-aalala lang po ako sa inyo. Nag-aalala? Nag-aalala saan? Alam mo pala yung salitang nag-aalala. Iwan ko na lang po dito yung pagkain niyo. Ayoko niyan, Michael. Punyemas ka. Sige po, aalis na po ako. Michael! Michael! Ano, Father? Di mo ba ako talaga sasamahang uminom, ha? Wala namang nakakakita, eh. Tayo-tayo lang. Hindi naman kita isusumbong sa simbahan. Kuya, kahit naman hindi ako naninilbihan sa Diyos, hindi pa rin ako iinom. Alam mo naman kahit kailan, hindi ko nagustuhan yung alak. 1 o 2 beses lang ako uminom nung nasa kolehiyo ako. Tapos nun, ayoko na. Hindi maganda yung nag-iepekto sa akin, Nasasabi mo lang yan kasi hindi ka pa nakakaranas ng matinding pigati. Antayin mo lang. Meron at meron ding ibabato sa iyo ang Diyos. Na kapag naranasan mo na, parang gusto mong kalimutan ang pagiging alagad niya. Kuya naman, hindi naman ganun yung ibig ko sa... Huwag mo muna sana ako kontrahin, Father, ha? Kaya mo na lang muna ako. Ako bida dito, Nakikikain ka na nga lang ng pulutan ko, Akin na muna si Joel, yung nakababata akong kapatid. Hindi muna ikaw si Father Joel. Pwede ba yun? Ikaw naman tong tumatawag sa akin na Father, O siya, sige lang. Kain ka lang, Father. Kuya talaga. Ito na pala si Michael. Ngayon lang nakauwi. 9:00 na. Sus, hayaan mo siya. Malaki na yan. Michael! Kel! Tito! Ano, kumain ka na ba? Maya-maya na po. Eto, meron ditong pagkain. Kumuha ka na. Hayaan mo siya, Joel. Hindi pa kumakain yung Sabi anak na mo, hayaan kuya. mo siya. Gandang gabi po. Mano po? Sige na. Kumuha ka na dito ng Saan ka pagkain. galing, ha? At ngayon ka lang nakauwi. Sa bahay po ng kaklase ko, meron po kasi kaming project na kailangan tapusin. Sus, project. Sinong niloloko mo, ha? Ako? Ang sabihin mo, naglagkwatsa ka lang. Nakita mo kasing abala ako kaya kinuha mo yung tsansa para pumuslit, di ba? Hindi po, pa. Meron po talaga kaming project. Sige na, Michael. Pumasok ka na sa loob. Dadalhan na lang kita doon ng pagkain. Pumasok ka na sa loob at tignan mo yung makainiwan mong trabaho. Toka mo mga gawain bahay, di ba? Sino ba sa tingin mo gagawa nun? Ako? Ha? O kapatid mo? Alam ko naman pong walang ibang gagawa nun kundi ako, Anong binubulong-bulong mo dyan, ha? Hindi po, wala po. Papasok na po ako. Ikaw, ha?
Hindi mo ko maakas-akasan, ha? Kuya, kalmahan mo lang. Ha? Bastos ka talaga kahit kailan. Ha? Kanino ka ba nagmana, ha? Anak, bakit, ha? Ha? Kuya, nasasaktan na si Michael. Bakit? Bakit ikaw pa, ha? Kuya, bitawan mo si Michael. Bakit? Tama na yan. Bakit ikaw pa matira sa akin? Michael, ayos ka lang? Kung ang bahala magligpit dyan, Joel, ha? Iligpit mo lahat. Kahit yung batang yan. Tara! Tony, alam kong aksidente lang ang nangyari. Pero kung kayo ang nasa kalagayan ko, mahirap tanggapin ang aksidente lang. Sa totoo lang, hirap akong paniwalaan ang kwento ni Michael. Kakukuha lang niya ng lisensya. Marami pa siyang kailangang matutunan. Pero sigurado naman daw siya na hindi siya humaharurot. Ang problema, sira ang CCTV sa lugar kung saan sila na aksidente. Kaya hindi ko makumpirma ang katwiran ni Michael. Pero dahil punong-puno ako ng galit, baliwala sa akin na naman ang gawin niyang paliwanag. Pabaya siya at irresponsable. Sa puso't isipan ko, siya ang kumitil sa buhay ng kapatid niya. At Tony, paumanhin sa sasabihin ko, pero dahil sa sobrang sama ng loob ko, may pagkakataon pang hiniling ko na sana si Michael na lang ang nawala at hindi ang bunso kong si Wena. Madilim talaga ang mundo ko noon na kahit ang mga payo ng kapatid ko na isang alagad ng Diyos ay parang hangin lang na dumadaan sa tenga ko. Buti gising ka na. Alis ako. May mga kailangan akong lakarin. Darating ang Chong Joel mo. Kukunin yung pinabili niyang piyesa dyan sa talyer. Pagluto mo na lang. Sige po. Saan po pala kayo pupunta? Alis na ako. Pa. Ano? Enrollment na po namin eh. Sa Biyernes na po yung huling araw. Pwede naman pong 2 bigayan yun. Ilang taon ka na nga ulit? Po? Ilang taong ka na? 18 po. O, 18. Hindi ba legal na yung edad mo? Ibig sabihin, pwede ka na magtrabaho. Po? Gusto mo mag-aral? Pues magtrabaho ka. Sige na. Teka pa. Ano na naman? Ano pong ibig niyo sabihin? Oh, hindi pa ba malinaw yung sinabi ko sa'yo? Gusto niyo po na magtrabaho ako? Gusto mo magpatuloy ka sa pag-aaral, di ba? Pues ikaw ang maghanap ng pambayad mo sa matrikula. Teka pa. Ba't naman po ganun? Bakit pati pag-aaral ko dinadamay niyo? Paalam kong galit kayo sa akin pero responsibilidad yung pag-aralin ako. Bakit? Tinatanong mo ako kung bakit? Opo, bakit? Ba't di mo ako pag-aaralin? Bakit? Gusto mo talaga malaman? Sigurado ka ba? Sige pa! Alam mo kung bakit, ha? Dahil yung perang pang-aral mo, ginamit ko pang libing sa kapatid mo. Gusto mo malaman kung gaano kamahal mamatayan? Sige, halika dito, ha? Halika dito! Pa? Halika! Ipapakita ko sa iyo, halika, ha? Ha? O yan! Ha? Ayan pa! Ha? Eto, tignan mo kung magkano! Tignan mo! Ha? Ha? Tignan mo! Ha? Hindi mo kayang bayaran yan, Michael! Hindi mo mababayaran yung pagkawala ng kapatid mo! Kahit anong gawin mo, magtapos ka man sa pag-aaral o hindi, habang buhay mong utang ang buhay ni Wena, bibit-bitin mo yun hanggang sa mamatay ka. Hanggang kailan niyo po ba ako sisisihin? Ano sabi mo? Sabi ko, hanggang kailan niyo ba ako sisisihin? Hanggang kailan? Hanggat nabubuhay ka. Ang kapal naman ang mukha mo magtanong ikaw ang pumatay sa kapatid mo. Di ko siya pinatay! Hindi ako mamamatay tao! Ano tawag mo sa ginawa mo, ha? Hindi ka ba masaya na buhay ka pa? Ha? Matutupad mo yung mga pangarap mo. Si Wena hindi na. Tatanda ka pa yung kapatid mo hanggang 10 taon lang. Pa, alam ko yun!
Alam ko yun! Dahil hindi lang ikaw ang nagluluksa rito, pa, ha? Ako rin! Gabi-gabi. Gusto ko na magpakamatay. Kasi ayoko na magising na may ganito kabigat na kargo, pa. Patingin niyo ba kayo lang nahihirapan sa atin? Pa, lalo na ako, pa. Gusto ko na magpakamatay pero hindi ko magawa. Hindi ko magawa kasi ayoko iwan kayo. Kasi akala ko kailangan niyo pa ako. Akala ko magpapasalamat kayo kasi buhay pa ako. Pero pa, nakalimutan niyo yata eh. Na may anak pa kayo. Na anak niyo pa rin ako. Anak niyo ako pa. Anak niyo ako. Yun ay mahirap eh, ha? Sana ibang tao na lang yung nakapatay sa anak ko. Sana iba na lang. Pero hindi eh. Anak din kita, Michael. Anak din kita. Tony, maraming beses humingi ng tawad sa akin si Michael. Pero kada pagsamo niya sa akin, lalo lang ako nagagalit. Hindi ko alam pero hirap na hirap akong magpatawad sa sarili kong anak. Kasi totoo naman, mas mahirap patawarin ang taong malapit sa'yo kesa sa taong hindi mo kilala. Kapag malapit kasi sa'yo, ang hirap tanggapin na nagawang kanila ng masama. Kasi mahal mo sila. At mas mahirap makalimot dahil palagi mo silang nakikita. Sa sitwasyon ko, tila nagtatalo ang isip ko sa dalawa kong anak. Pakiramdam ko kapag pinatawad ko si Michael, para ko na ring inabandona si Wena. Kawawa naman ang prinsesa ko. Naudlot na nga ang masaya niyang buhay. Tapos papanigan ko pa ang kuya niya. Sa isip ko, hindi na kailangan ni Michael ang kapatawaran. Sapat na para sa kanya na siya ang nanatiling buhay. Matuto na siyang makontento dun. Huwag na niyang hilingin sa akin na maabsuelto siya sa ginawa niyang malaking pagkakamali. Tony, sa paglipas pa ng ilang mga buwan, walang nagbago sa amin ni Michael. Nag-uusap lang kami kapag kailangan. Pero nanawa na siyang kunin muli ang loob ko. Kaya naman tinutuo ko ang banta kong hindi na siya pag-aaralin. Parang yun ang naisip kong kaparusahan na nararapat sa kanya sa batas ko bilang isang ama. At doon na nga lalong lumala ang sitwasyon namin ni Michael. Pati siya ay nakaramdam na rin ng galit sa akin. Sa isip niya, hindi na patas ang pagtrato ko sa kanya. Tila kriminal na ang turing ko sa kanya imbis na anak. Kalaunan, nagdesisyon si Michael na umalis sa puder ko. 1 buwan bago ang anibersaryo ng pagkawala ni Wena. Nakituloy siya sa kapatid kong si Rose. Hindi ko siya pinigilan dahil wala naman sa puso ko ang makipag-ayos sa kanya. Mas mainam nang magkalayo kami. Baka sakaling doon na mahawi ang madilim na ulap na bumabalot sa amin. Boy,
Pusin mo na yung puting kotse ha, pabalik na yung may-ari. Aba, sir! May mga pending pa ba? Kuya! Oh, Joel, napadaan ka? Kumusta kuya? Eto, ayos naman. Dami ginagawa, ikaw ba? Ano natin? Di ba kita makausap? Oh. Doon sana tayo sa bahay para tahimik. Tungkol saan ba? Tungkol kay Michael. Oh, may nangyari ba? Wala naman kuya. Wala pa. Kaya mahalagang mag-usap tayo. Sige, magkape muna tayo. Teka. Boy! Bahay lang kami sandali ha. Tawagin mo na lang ako. Eh, sir! Tayo na. Magkape ka muna. Salamat kuya. So, ano pag-uusapan natin? Diretsuhin mo na ako para mabilis. Wala akong masyadong oras eh. Bale. Teka lang. Dito ka pa bilang kapatid o bilang alagad ng Diyos? Kuya, hanggang kailan mo hahayaang malayo sa iyo yung anak mo? Sino anak? Kuya, Sino doon? siyempre, si Michael. Kuya, hindi pwedeng habang buhay mong tatratuhin ng ganyan yung panganay mo. Ay, nako. 1 taon mahigit nang wala si Wena. Isa lang ang anak mong nawala pero bakit mag-isa ka ngayon? Nasaan na yung isa pa? Alam mo naman kung nasan eh. Asa Ate Rose mo, di ba? Kuya, alam ko maraming dahilan kung bakit hirap kang magpatawad. Parang di naman. Isa lang ata o dalawa. At yun ay... Kasi... mahirap kasi... Alam mo na... Iniisip mo ba na kapag pinatawad mo si Michael, para mong inabando na si Wena? Akala mo ba kapag nagpatawad ka, mapipilitan kang kalimutan ng lahat? Na kapag pinatawad mo si Michael, lalakas ang loob niyang gumawa ulit ng pagkakamali. Ganun ba, kuya? O baka naman hanggang sa mga oras na to ayaw mong tanggapin yung katotohanan na hindi naman sinasadya ni Michael yung nangyari. Kumbaga para sa'yo kailangan may masisi ka sa pagkawala ni Wena. Na kailangan may magbayad. Alin ba dun, kuya? Alin dun sa mga sinabi ko yung dahilan bakit hirap na hirap ka pa rin magpatawad? Sige, aminin ko na. Tama ka. Tama lahat ng sinabi mo. Lahat yun sabay-sabay kong nararamdaman. Dito, Joel. Dito sa dibdib ko. Sa utak ko. Naghahalo-halo lahat yan. Pagising ko sa umaga, bago ako matulog, ang sama-sama ng loob ko. Galit na galit ako pero hindi ko alam kung kanino o saan. Pero Joel, alam mo kung anong totoo? Kahit ikaw hindi mo ako matutulungan. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo ako naiintindihan. Pasintabi lang ha. Pero ano bang alam mo? Wala ka namang anak. Kuya, oo, hindi ko malagay yung sarili ko sa posisyon mo bilang isang ama pero alam ko. Alam ko magiging epekto nito sa iyo at sa kaluluwa mo kapag nanatili kang galit sa mundo. Pakinggan mo lang ako. Sige lang. Kapag nanatili kang ganyan, habang buhay ka nang nakakulong sa nakaraan. Sa ngayon, mukha ka pang maayos pero pag tumagal, walang ka na ng gana sa buhay. Malilimutan mo na ang halaga ng buhay. At saan ka dadali nun sa tingin mo? Sa kadiliman, kuya. Malilimutan mong may Diyos. Malilimutan mong isa kang ama. Malilimutan mo si Michael. Ultimo mga alaala ni Wena, mawawalan na ng halaga. Parang di naman. Hindi mo na makikilala ang sarili mo. Yun ba, kuya? Yun ba ang gusto mo mangyari sa'yo? Sa tingin mo ba, yun yung magbibigay hustisya sa nangyari sa pamilya mo? Di ayos lang. Kung kinakailangan ako ang sumalo ng lahat, ayos lang.
Ako na lang ang magdusa. Hindi pagsalo yun, kuya. Hindi yun pagiging bayani. Wala ka namang naligtas pag ginawa mo yun eh. Alam mo kung anong tawag doon? Pagiging duwag. Pagtakas. Kasi ayaw mong harapin yung buhay. Hindi ako duwag, Joel. Kaya kong harapin. Gusto kong harapin ang lahat para sa mga anak ko, pero hindi ko lang talaga alam kung ano gagawin ko, Joel. Inaamin ko na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Paano ba mawala tong sakit na nararamdaman ko? Sige nga. Doon mo ko tulungan. Paano, ha? Sige. Payuhan mo ba ako kung paano? Ang daling sabihin pero napakahirap kung alam mo lang. Kuya, isuko mo na ang lahat. Isuko mo lang sa Diyos lahat ng nararamdaman mo. Paano nga? Ano, pupunta ako sa simbahan, sasabihin ko, suko na ako. Sana. Daling salita, ganun na nga, kuya. Kahit hindi sa simbahan, kahit dyan sa kwarto mo o bago ka matulog, kausapin mo siya. Sus. Aminin mo sa kanya yung galit at sama ng loob mo. Huwag kang magmataas at magmatapang. Harapin mo siya, kuya. At sa kanya ituturo sa iyo kung paano magpatawad. Magpatawad ng ibang tao at ng sarili mo. Gaya ng pagpapatawad niya sa atin. Ito lang, ilang beses ko nang narinig ang mga katagang isuko ang lahat sa Diyos. Pero paano nga ba gawin yun? Ano ba ang tamang hakbang? Sa personal kong karanasan, wala namang tama o maling pamamaraan. Pero isa lang ang nadiskubre ko na unang hakbang. Kapag nagawa mo yun, magtutuloy-tuloy na ang lahat. At ang hakbang na yun ay ang manalangin. Yung klase ng panalangin na para bang lalapit ka lang sa isang kaibigan na lubos mong pinagkakatiwalaan. O kaya sa isang miyembro ng pamilya na alam mong matutulungan ka. Ganun ko itinuring ang Diyos para magawa ko siyang kausapin. At Tony, totoo. Nung oras na binuksan ko ulit ang puso ko sa Diyos, umagos ang matinding emosyon. Matanda na ako pero tila nagbalik ako sa pagiging batang paslit. Umiyak ako nang umiyak. Sinabi ko sa kanyang lahat ng gusto kong sabihin. Sinamahan ko pa ng pagbabasa ng Biblia. Saka na unti-unting nagbago ang lahat sa akin. Doon ko na nagawang tanggapin ang pagkawala ng anak ko. At doon na rin ako natauhan sa mga ginawa kong hindi maganda sa natitira kong anak. Kaya naman nung handa na ako, pinuntahan ko si Michael para iuwi sa amin. Chang, ito na po yung resibo. Ay, ayan na siya, kuya. Michael, dito sa kusina. Kaya mo yan, kuya. Chang, wala na po palang sukli yung... Michael, andito pala yung tatay mo. Bale, dun muna ako sa labas, kuya. Kel, upo ka, Kuya. Salamat, Rose. Upo ka muna. Anong ginagawa niyo dito? Nandito ako para sunduin ka. Umuwi ka na sa atin. Umalis na po kayo. Dito lang ako. Michael, hindi ka pwedeng tumira dito ng matagal. Alam ko po. Alam ko po yan. 2 buwan na lang kailangan ko. Aalis na rin po ako dito. Saan ka pupunta? Sa malayo po. Saan yung malayo? Ba't niyo pa ba gustong malaman? Huwag ko kayo mag-alala, sisigurado. Sandali lang. Bitiwan niyo po ako. Michael. Pakibitiwan niyo ako. Michael. Sasabihan lang sana. Michael. Anak, umuwi ka na. Anak. Umuwi ka na, Michael. Ba't niyo po ba ako pinapauwi? Sumama ka na sa... Bakit nga?
Uwi kayo ng uwi, pero hindi nyo sinasabi kung bakit. Bakit kayo nandito? Ba't nyo ba ako kinukuha ngayon? Ba't ako sasama sa inyo? Bakit ho, ha? Bakit? Kasi anak kita! Hindi na ho! Nakalimutan nyo na? Pinalis nyo na ho ako. Matagal na. Hindi kita pinalis, ikaw ang kusang At lumayas. hindi nyo ako pinigilan, di ba? Lakit tuwa nyo pa nga nung nawala ako eh. Michael naman, ba't ka ba nagmamatigas, ha? Hindi ho ako nagmamatigas. Ang sa akin lang, halos 1 taon niya na ho akong pinabayaan. Tapos isang araw, lilitaw na lang kayo bigla? Walang pasabi, walang dahilan. O bakit nga? Dahil okay na ho kayo. Masaya na ho kayo ulit. Eh ako, paano ho ako? Ha? Tinanong niyo na ba kung ayos lang ako? Kung gusto ko pa kayong makita? Kasi sa totoo lang, ayoko na ho kayong makita. Ayoko na. Okay na ho kung wala kayo sa buhay ko. Eh please, umalis na po kayo. Huh? Umalis na ho kayo. Michael. Alis na ho. Nakakahiya na kayo sa alis na. Huwag na ho kayong bumalik ha. Alis na ho. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak. Anak, patawad. Patawarin mo ako. Bitiwan niyo ho ako. Pakiusap, Michael. Ito sabi, paano ba? Bitiwan niyo ako. Hindi ko naman talaga sinadya eh. Hindi ko sinadya. Alam ko, Michael, alam ko. Anak, pasensya na. Gulong-gulo lang ang isip ng papa noon. Anak. Pamahal ko naman yung kapatid ko eh. Kung pwede nga lang, sana ako na lang eh. Sana ako na lang yung namatay. Huwag mo sabihin yan. Huwag ka pagsalita ng ganyan. Nagkamali ako. Anak, kasalanan ko. Nasaktan lang ang papa, ha? Sobra lang ako nasaktan. Anak, patawad. Patawarin mo ako at naipasok sa iyo yung sakit. Kaya anak, please lang, umuwi ka na sa atin. Ha? Magsimula tayo ulit. Alang-alang na rin sa kapatid mo. Palayain na natin siya. Para makalaya na rin tayo. Para makalaya na tayo. Ako lang ang kailangan magpatawad. Pero napagtanto ko na malaki rin ang pagkakasala ko. Malaki ang pagkukulang ko. Hindi ako dapat magmataas na ako lang ang nasaktan. Sa sobrang sakit kasi nang nangyari, nakaligtaan kong bata pa rin ang anak ko si Michael. Siya, higit sa kanino man, ang pinaka nahirapan dahil sa mga kamay na mismo na wala ang kanyang kapatid. At nagsisisi ako na wala ako sa tabi niya para tulungan siyang maghilom. Wala ako ng mga panahong hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Mas inuna ko pa ang sarili ko at doon ako nagkamali bilang isang ama. Tony, sobra-sobra ang paghingi ko ng tawad kay Michael. At nangako ako sa kanya na aayusin ko muli ang pamilya namin. Hiling ko lang na sana hindi pa huli ang lahat. Sana hindi ko patuluyang nasira ang buhay ng anak ko. Sa ngayon, nasa puder ko na muli si Michael. Dahan-dahan namin inaayos ang relasyon naming mag-ama. At gabi-gabi akong nananalangin sa Diyos na sana gabayan niya kami sa aming paghilom. At hiling ko rin na sana isama niyo kami sa inyong mga panalangin. Ganun na rin ang mga kapwa ko may nararanasang pagsubok sa loob ng pamilya. Lalo na ang mga nawalan ng mahal sa buhay. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Ben. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.